A great Monday afternoon, everyone. Kamusta po ang lahat? We do hope you started the week on the right note. Ako po, si Denise Tan. Alright, hello Denise Tan. Ako naman po si Lourdes de Vera. Bring him home. Si Zaldico, hindi si Tatay Digong. Pero paano mo iuwi ang wala naman doon? Nakatakas naman ba ang nagdispalko daw ng bilyon-bilyon? Pero ika nga ng DOJ, wag daw tawaging arrest yun. Fix or it didn't happen, isang malaking ilusyon. Paano na lang ang pinadalang high-level na delegasyon? At least, mukhang nakalibre sila ng bakasyon. Ito na ang programang hindi uso ang work from home sa live. Kami po ang Afternoon Delight. Okay, it is Monday, start of a brand new week, April 27, at patapos na nga ang buwan ng Abril. We do welcome the hopefully merry month of May. Kamusta yung... Paano laging merry month ang May, no? Oo. Merry daw, pero sobrang merry ang mga nakakatakas sa kung ano. Oo. Oh. So, ang bilis. Time flies when you're in the Philippines talaga. Kumbaga, may you live in interesting times, according Ika nga to the nila. Chinese Oo. quote. Pero it's a curse, eh. Oo. Sa mga laging nasa newsroom, we are always living in interesting times. Kung hindi sa Pilipinas, sa ibang bansa. Ay, naku, napakaraming nangyari, ano. We all know that shooting incident also involving President Donald Trump, di ba? Parang in-escort out sila bigla. Third attempt, pag-uusapan natin Oo, mamaya yan. Pero speaking of attempts, Ayun. authorities still have no confirmed information on the whereabouts of former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Even as a delegation, high-level delegation daw, is already in Prague. And for details, we have our news hub correspondent Camille Samonte on the line. Camille, okay, ano nangyari sa high-level delegation at bakit wala daw doon, hindi raw na aresto, wag daw tawaging arrest. Pero nasan ang dating Ako Bicol congressman? Lord, ngayong araw nga nakatakda yung makapulong ni Justice Secretary Frederick Vida ang Ministry of Justice ng Czech Republic para linawin nga yung iba pang detalye tungkol kay dating Congressman Zaldico. Ayon kay Secretary Vida, aalamin nila kung nasaan si Ko at kung ano ang protocol para mapabalik siya sa bansa. Aalamin din daw ng DOJ kung may impormasyon ang Czech authorities kung nakapag-apply na rin ba ng political asylum si Ko. Nakapulong naman kahapon ni Vida ang Czech Law Enforcement Agency na nag-report ng pagkakahuli kay Ko. Ito raw yung nagbigay ng impormasyon sa kanila na nasa kustodiya ng Czech Republic ang dating kongresista. Pero pagkatapos pa ng pagpapulong ni Vida sa Ministry of Justice, mamaya nila makukumpirma kung sa mga oras na ito ay nasa Czech Republic pa nga ba si Ko. Dumating na rin sa Czech ang Philippine Center on Transnational Crime o PCTC na tututok sa pag-apply ng Interpol Red Notice laban kay Ko. Nitong Biyernes, sinabi ni Vida na hindi nga nila tiyak kung nasa Czech Republic pa nga ang dating kongresista. Hindi rin daw nila makumpirma kung meron nga bang golden visa o Portuguese passport itong si Ko. Aminado si Vida na may posibilidad na hindi agad masama si Ko sa pag-uwi niya sa Pilipinas. Pero tiyak daw na pagkatapos ng kanyang meeting sa Czech authorities, may mahalagang impormasyon daw siya may uuwi kaugnay sa dating kongresista. Lord Denise? Camille, nalino na ba kung okay, hindi raw accurate na tawaging arrest, restricted liberty, no? Pag ganun ba ay hindi nila pwedeng patagalin yung restriction sa kanyang movement? No, when it comes to restriction ng kanyang freedom, yan kasi yung alamin pa nga at kukumpirmahin ng DOJ mamaya sa pagpupulong nila. Kasi yung last information na natanggap nila is last week pa, nung Tuesday, which is yun yung same day na binalita nga ni Pangulong Bongbong Marcos na nahuli na si dating Congressman Zaldico. Pero kasi, Lord, doon daw sa Europe, mabilis magbago yung mag-develop ang mga pangyayari. Kaya nga, lumipad agad sina Secretary Vida doon sa dito sa Czech Republic para nga personal na makumpirma dahil hindi rin nagbibigay sa kanila
ng direktang kumpirmasyon ang gobyerno ng Czech Republic kung ano yung eksaktong sitwasyon ni Zaldico. Kaya nga inaabangan din natin kung ano yung mangyayari dun sa kanilang pagpupulong mamaya para nga makumpirma na kung talaga bang nasa Czech Republic pa ba itong dating kongresista. Kasi ultimo yung kapartido niya na hindi rin daw alam. In-interview kay Manong Ted Filon kanina. Ang nakakaalam lang daw yung lawyer na dinideny din Na alam, yung oo. information o whereabouts. Ang sabi lang daw ng pamilya, safe naman daw. Kinamusta mo ba kung safe ba si Zaldico? Camila, I wanted to ask also, no? So, hindi pa nga ma-confirm kung nasan talaga yung whereabouts nito ni Zaldico. But in case ma-confirm that he is already outside of the Czech Republic, ano yung next legal steps na pwedeng gawin? O nakabase ba yan sa kung nasan siya? Sorry, idagdag ko na rin. Ano na nga ulit yung stage ng red notice request from Interpol? Doon sa magiging proseso, Denise, nakadepende nga yan doon sa mapag-uusapan ng DOJ at ng gobyerno ng Czech Republic. Pero sa DOJ, ang nakikita talaga nila na pinakamabilis na paraan ay through deportation. Dahil kung matatandaan natin, kanselado na itong Philippine passport ni Zaldico. Bagaman kanselado na yung kanyang pasaporte, may paraan pa rin kasi itong company ko para nga sabi nga nila baka pwedeng ma-delay yung proseso o yung pagde-deport sa kanya pabalik ng Pilipinas. Kaya nga pumapasok din dyan yung anggulo na pwede ba siyang mag-apply for political asylum. Pero yung mode talaga ay wala pang masabi na direkta ang Department of Justice dahil pag-aaralan nila at alinsunod din na kailangan din nilang respetuhin yung batas nga ng Czech Republic. When it comes naman doon sa red notice mula sa Interpol ay last year pa inaplayan ng ating gobyerno pero hanggang ngayon ay hindi pa rin yan na-aproba. Kaya nga itong PCTC, kasama rin yan sa lumipad papuntang Czech Republic, sila daw yung may dala ng dokumento para nga mapabilis yung proseso ng pag-aaproba nitong Interpol red notice. Hindi nagbigay ng detalye si Secretary Vida kung ano yung mga dahilan kung bakit hindi pa nailalabas itong red notice pero handa naman daw ang PCTC na magpresenta nga ng mga kailangan dokumento para nga kung hindi mag-push through yung ibang mode na nakikita nila ay through Interpol ay malaki daw yung chance na mapabalik itong dating kongresista. Camille, paulit lang sinabi mo, may isa pang grupo na susunod sa Czech Republic. Tama ba? Yes, Lord. Nag-arrive na sila yesterday, ang Philippine Center on Transnational Crime. So sila kasi yung nakikipag-coordinate o communicate when it comes to dun sa mga red notice ng international police, ng Interpol. In fact, Lord, etong PCTC, sila rin yung unang nakatanggap nung information nga na nasa custody ng Czech Republic itong si Zaldico. Kaya nga na-i-report agad yan ng ating gobyerno na nahuli siya doon. At ang rason nga ay dahil nga dito sa pag-violate di umano ng immigration laws. Camille, ewan ko lang kung may info ka, no? Gaano kalaki itong grupo na sumunod ron? At sila, Secretary Vida, gaano kalaki yung grupo nila? Kasi may mga nagpapatanong na kung medyo mahal ang pamasahe ngayon, partner, ha? Lord, yung sa PCTC, wala akong idea no kung gaano sila karami na lumipad doon. But on the part of the Department of Justice, ang alam ko na lumipad lang talaga ay si Justice Secretary Vida at si Chief State Counsel Dennis Chan. I don't think na may iba pa silang kasamang mga government officials kasi nandoon din naman yung ating embahada doon sa Czech Republic na tumutulong sa kanila para nga ma-schedule itong mga pagpupulong na kailangan. But yung sa PCTC, mahalaga kasi yun, Lord, dahil nga sila yung nakakaalam kung paano makikipag-coordinate sa Interpol kapag nanghihingi ng red notice. If you remember, nagkaroon na ng request before at napagbigyan yung mga red notice noon kay Atong Ang, pati yung paghanap o paghuli rin kay Alice Go nung time na yun. So, PCTC, dinadaan yun ng Department of Justice. But I'm not aware kung ano yung mga specific documents na hawak nila, but
ang sinasabi ni Secretary Vida, kasama dun sa dokumento na dala nila ay yung warrant of arrest na inilabas mismo ng Sandigan Bayan at yung kanselasyon ng pasaporte ni Saldico. Interesting yun. Kailangan talaga hard copy. Parang gano'n, ano? Yes, I assume, Lord, kasi siyempre kailangan certified true copy, no? At dahil nga, ang sinasabi kasi ni Secretary Vida, dito kasi sa European Union, talagang mahigpit yung pagpapatupad nila sa data privacy law. Even us, the media, na kapag nag-email sa mga Ministry of Justice, Ministry of Affairs ng Czech Republic, hindi sila direkta talagang nagkukumpirma unless you personally go there at makumpirma nila kung ano yung pagkakakilanlan mo. Kaya nga, I guess, yun nga yung sinasabi ni Secretary Vida na minarapat nila na pumunta na doon at para nga personal nilang malaman kung ano ba talaga yung status at may paraan ba na mabilis para mapauwi nga si Zaldico dito sa Pilipinas. Yung mga CCTV, fix or it didn't happen. Maraming salamat sa iyong ulat, sa iyong oras, ang ating News 5 correspondent, Camille Samonte. Thank you, Camille. Now, Attorney Manasseh Scarpio, husband of Vice President Sara Duterte, has filed complaints over alleged violations of the Bank Secrecy Law and Data Privacy Act. The respondents include the Anti-Money Laundering Council, Bangko Sentral ng Pilipinas, and several members of the House of Representatives. The complaints stem from disclosed financial transactions presented during the impeachment hearings against the Vice President. This morning, Carpio's lawyer told News 5's Good Morning Kapatid that even in impeachment proceedings, authorities must follow legal channels such as securing a court order. Ayon sa batas, kailangan kang kumuha ng court order. Diba? May exemption naman, pero dapat dumaan ka nga sa proseso. Ang proseso na yon, humingi ka ng order sa korte para mabuksan ang mga informasyon na yan. Bank Information Order. Diba? Hindi naman sinasabi namin bawal. Dumaan sila sa tamang proseso. Diba? So pumunta sila sa korte. Diba? Sinasabi nyo impeachment. E di impeachment court. Diba? Sino mag-impeachment court? Di yung Senado. Diba? So mayroon namang paraan na gawing legal ang pagkuha ng impormasyon ng isang account holder. Meantime, Committee on Public Accounts Chair Representative Terry Redon said the complaint by Carpio effectively admits the reported billions in transactions by questioning their disclosure. Redon added that Congress has the authority to subpoena documents and proceedings, rejecting claims that the disclosure of records was without basis. Pagka yan po yung posisyon ho nila, ina-admit ho nila yung 6.77 billion in total transactions, ina-admit po nila yung 4.4 billion in total inflows pumasok sa mga accounts nila, inaamin po nila yung 1.55 billion na lumabas sa accounts po nila at yung natitira na 2.88 billion na nanatili po sa mga accounts po nila. Yun yung ibig sabihin mo nun eh. Hindi ho ba? I think they are effectively conceding this particular report. Hindi ba? Kasi sabi nila, bakit nyo ito binuksan? Hindi ba? So you will have to admit to these particular amounts. For its part, the Bangko Sentral ng Pilipinas said it and the Anti-Money Laundering Council continue to perform their mandates in accordance with the law, guided by independence, professionalism, and due process. The BSP also said it will respond before the proper forum once it receives a copy of the complaint. After former Speaker Martin Romualdez, the Ombudsman now wants a precautionary hold departure order against former Senate President Cesar Escudero and businessman Maynard Ngu. And mobile journalist Arles de los Santos is at the Sandigan Bayan with the details. Arles, nagkaroon ng closed-door session ang Sandigan Bayan para pag-aralan kung dapat nga bang i-grant yung request ng Ombudsman na magkaroon ng hold departure order. Ongoing pa ba o tapos sa Arles? Lord at Denise, pasado alas 11 kanina ng umaga ay natapos nga yung pagdinig ng 6th Division ng Sandigan Bayan dito nga sa hiling ng Office of the Ombudsman na pagbawalan na makaalis ng bansa si dating Senate President Cesar Escudero maging ang umano'y negosyanteng bagman nito na si Maynard Ngu. At ayun nga naging closed door yung pagdinig dahil ayon
kay Associate Justice Hernandez ay baka daw may mga sensitibong impormasyon at bahagi ng investigasyon na na mailabas habang nagpapatuloy nga ito, no. So in a way nag-iingat lamang sila, Lord, no. Kaya naman pinayuhan ang media na lumabas doon kanina sa 6th Division ng Sandigan Bayan. Pero Lord, matatandaan natin, paglilinaw lamang rather, no, bago tayo mag-proceed doon sa mga details, wala pang kaso si dating Senate President Chis Escudero maging si Maynard Mo kaugnay ng kanilang pagkakasangkot sa flood control scandal ng pamahalaan. Pero kagaya ng nangyari kay dating House Speaker Martin Romualdez, inunahan ng Office of the Ombudsman na makalabas ito ng bansa, no, pinagbawalan na sila. Kaya hinihiling nila ang precautionary hold departure order dahil iniimbestigahan daw si Escudero sa mga posibleng kasong graft, plunder at indirect bribery, no. 7 buwan yan mula nga nang idawit siya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, na kung saan sinabi ni Bernardo Lord, no, na nasa 280 million yung kanyang kabuuang commitment na i-deliver kay Maynard Mu sa Maynila, dahil ito daw si Maynard Mu nga yung nagsisilbing bagman umano nito, no. Close daw, Lord, at Denise si Bernardo at si Mu. So nanghingi daw si Mu ng listahan kay Bernardo ng mga proyekto na pwedeng maipasok at maging proponent sa GIS. Ano yun? Nabuo nga yung nasa 1.4 billion pesos na yung mga proyekto ito nakakalat sa Valenzuela, sa Quezon City, sa Marinduque at gayon din sa Oriental Mindoro. No? Pero nauna nang itinanggi ni dating Senate President Chis Escudero ang mga alegasyon na ito at tinawag na ito ay pagsira sa kanyang reputasyon at gayon din sa Senado. Okay, Arles, mabilis lang. Kamo natapos na pero meron na bang decision itong si Associate Justice Sara Fernandez na nag-head ng division na yun? Lord, wala pa tayong kumpirmasyon kung meron na nga bang order, no? Pero kung pagbabasihan natin, yung kay dating House Speaker Martin Romualdez, gabi na natin nakuha yung order, mga pasado alas 10 na yun eh. But tinanong natin yung prosecution kanina, si Attorney Omar Sagadal, kung maasahan din ba natin na same day din yung magiging desisyon. Hindi tayo nasagot doon, they cannot disclose daw, pero tututukan natin yan. And sinubukan din natin actually na makahingi ng mga mas malalalim at specificong mga impormasyon pa, no, para manlinawan kung ano nga ba yung kanilang basihan dito sa kanilang inilabas at hinihiling na precautionary hold departure order, pero naging matipid ang kanilang mga sagot. Dahil nga doon sa sinabi na ni Associate Justice na ayaw nilang ma-spoiled yung kanilang investigasyon na isinasagwa kaugnay ni Escudero at Nim. Okay, Arles, the freeze order on Romualdez's assets are confirmed. Ano bang covered nun, nung freeze order na yon? Gaano ka-extensive siya at hanggang kailan yung effectivity ng freeze order? Denise, actually April 23 no nang magsimula ngang ilabas itong AMLAC or Anti-Money Laundering Council yung kanilang desisyon. At first wala pa nga itong pangalan, no, pero nakumpirma naman ni Ombudsman Boying Remulla sa isang radio program na si dating House Speaker Martin Romualdez nga yung nagmamay-ari nito, no. Sakop niyan yung 25 bank accounts at 10 insurance policies na nila ay pag-aari nga umano ni Romualdez at ilang araw lamang yan, no, mula ng pagbigyan yung hiling nilang PhD o din para sa dating House Speaker, no. Kasama din diyan yung ilan pa na mga bangko rin at mga insurance policies ng umano business associate nito Arles? ng isa pang Arles, nagcha-chopping line ni Arles para siyang umiiyak. Oo nga. Arles, pihit ka lang muna konti. Sayang yung report. Marami siguro magtataka. Naku, paano sasamahan ni Senator Chis si papuntang Paris, halimbawa? Oh, Diba? ganon. Alright. So, abangan natin yan. Pero freeze order Yes. sa assets ni freeze, sa mga accounts ni Chis Escudero. Wala pa, no? So far, parang ano pa lang to, hold departure, yung prevent travel. Andyan na ba si Ay, klaruhin natin kay Arles. Arles, okay, sorry. Yung mga Yes, last Lord at Denise? Yeah, oo. Medyo nag-choppy yung sinasabi mo kanina. Paulit lang, please. Lord, doon sa pinag-uusapan natin na utos, no, ng Anti-Money Laundering Council ay nasa 25 nga na mga bank accounts at 10 insurance policies na pag-aari umano ni dating House Speaker Romualdez, yung release ng Anti-Money Laundering Council. Gayon din yung nasa
20 na mga bank accounts at nasa 10 insurance policies din ng business associate umano ni Romualdez at ng isa pang corporate company or entity na hindi pinangalanan pero may connection din umano sa dating House Speaker. No, hindi pa natin tukoy kung hanggang kailan epektibo yan pero kasama yan sa mga ipinitisyon ng Office of the Ombudsman para sa pagpapatuloy na investigasyon nila sa dating House Speaker. Pero Arles, yung kay Senator Cheese naman, meron na rin ba? Wala pa. Wala pa tayong confirmation, Lord, kung mayroon na. Actually, kahit yung flight details nga ba, kung may request din para lumabas na bansa, wala pa tayong nakukuhang mga impormasyon na gano'n. At kahit yung ex parte request, no, or yung mismong nagbibigay ng detalye, ng kabuuan, lalim at saklaw na ng investigasyon ay wala pa tayong kopya. No? Kaya ito ay developing pa rin at tututukan natin yan kung mapagbibigyan ang hiling ng Office of the Ombudsman na pagbawalan lumabas si Senator Cheese Escudero. Okay. So, interesting, binanggit mo kanina, Arles. Wala pang, kumbaga, kaya nagkaroon ng hold departure order kasi kay dating Congressman Martin Romualdez kasi nag-request siya na magpapagamot sa Singapore. Oo. So ito, hindi mo alam, Arles, kung may request na pumunta sa ibang bansa, halimbawa sa Fashion Week ng, ewan ko kung saan. Wala pa tayong kumpirmasyon na ganyan, Lord. At hihingin pa rin natin yung posisyon ni dating Senate President Cheese Escudero kaugnay nito. Pero nauna naman niya nang itinanggi yung mga alegasyon na ito. No? Kasi yun, I think na-connect lang natin yun, Lord. No? Kasi si Representative Romualdez talaga ay humingi na ng travel clearance sa batasang pambansa. Na-aprubahan na yan actually. No? Pero parang with respect lamang sa Office of the Ombudsman, nagpaalam. And then yun nga, no? Nanghingi na ng PHDO. So we will confirm kung same patterns also exists dito kay Senator Escudero at kung meron din bang freeze order na hiling sa Anti-Money Laundering Council. Ang eleksyon dito, huwag ka na magpaalam. Ay, Umalis ka ganon. na agad. Para hindi ka ma-hold. Paalam pa sa ombudsman. Tingnan mo. Arles, matanong ko na lang din, I know nagsalita na si Senator Escudero, pero can we expect him anytime soon or may schedule na masama siya sa hearing? Kasama na rin niya Maynard Ngu. Sa ngayon pa, Denise, ay wala dahil wala pang kaso mismo dito sa Sandigan Bayan si Senator Cheese Escudero maging si Maynard Ngu. No? And syempre, kailangan patibayin din ng Office of the Ombudsman yung paper trail nito, no? Kung paano nga ba dineliver. Kasi if you remember, Denise, nitong nakaraang linggo, si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ay kumanta na nag-deliver siya ng pera kay dating Senador Bong Revilla. Tumabot nga raw ng 500 billion pesos. But the problem and the challenge ay wala siyang pictures, walang videos or any proof. So hamon din sa, of course, prosecution na yung mga ebidensya ay dapat intact din. Yung galaw ng pera, yung delivery, yung transaksyon, dapat lahat yan ay mapatatag para maging airtight. Kumbaga, yung kasong isasampa dito sa Sandigan Bayan. Alam mo, Arles, pwede ka magpilosopo eh. Pwede mo i-apply yung same logic doon sa ICI. Diba? Wala naman kayong pinakitang live stream o mga video na nagbi-meeting kayo. Paano papatunayan? So meron ba Trabaho talaga? kayo? Ganon. Diba? Pero walang resibo. Wala namang resibo eh. So paano namin papatunayan na talagang pinag-usapan nila yung mga bagay-bagay na yon. So parang ganon din. Interesting kasi itong ex parte, ito yung request na made by one party without the presence of the opposition. Pero, of the opposing party, kumbaga. Pero sino na lang ang matitira? Mga ganda parang COVID pa rin, no? Parang non-essential personnel daw pinapalabas. Sinong maiiwan sa loob ng korte, Arles? Lord, so far kanina, pinalabas tayong mga media. Maayos naman yung pagpapaliwanag ni Associate Justice Fernandez, no? Pero naiwan doon yung ating mga Deputy State Prosecutor na si Attorney Omar Sagadal and yung ilang mga kabahagi ng Office of the Ombudsman. And tinatanaw natin mula sa labas, no? Kaya nakikita natin yung video, no? Na nagkaroon naman ng diskusyon, may mga papeles na ipinakita, may papel din na ipina-flash sa screen kanina. I think yun yung ex parte, no? Meron silang kopya niyan, of course, pero hindi pa lang na i-release sa atin. Yung kay dating House Speaker Martin Romualdez kasi mabilis natin na nakita. No? Then yun, pagkatapos nilang mag-hearing, sinubukan natin makahingi ng impormasyon pero wala rin na ibigay sa atin. Tiko man kanilang magbibigay. What the world needs now is privacy, sabi nila. Okay, ang interesting lang, Arles, yung dalawang nagbangayan publicly, sila pareho ang may preventive hold departure order. Pero maraming salamat sa iyong ulat, ang ating mojo na nandyan ngayon sa Sandigan Bayan, Arles de los Santos.
And it is time to take our first break. As we do so, here are the global headlines from the Associated Press at magbabalik pa rin po ang Afternoon Delight. This is AP News Minute. A man with guns and knives storms the area by the security checkpoint outside the ballroom where the White House Correspondents' Dinner attended by President Donald Trump was taking place Saturday night. Trump was unhurt, one officer was injured, the suspect was arrested and facing charges on Monday. Iran's foreign minister returned to Islamabad Sunday as Pakistan seeks to revive peace talks between Tehran and Washington. Trump canceled plans for his envoys to travel for negotiations and said they still could talk by phone. In Colombia, authorities say an explosive device on a bus killed at least 20 people and injured 36 others in the country's southwest region as violence escalates. The region is home to illegal armed groups vying for control of drug trafficking. Hundreds gathered at a cemetery in Moscow to honor those who died from radiation exposure during the Chernobyl disaster 40 years ago. Kawawa ka naman. This is still Afternoon Delight on One News. Ako po si Lourdes Vera. At ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon pong muli. President Bongbong Marcos is in Capiz today to lead the mass oath-taking of 8,500 newly promoted teachers. At para bigyan ng mukha ang balita, ang ating mobile journal, Julie Baiza. Julie. City Capiz, sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Education Secretary Sani Angara para sa oath-taking ng bagong promote na teachers at school head sa Western Visayas. Present din sa pagtitipon si former DILG Secretary Mar Rojas na tinawag na mabuting kaibigan ng Pangulo. Our good friend and former Secretary Mar Rojas II. Sa kanyang talumpati, kinilala ng Pangulo ang halaga ng mga guro, lalo't marami raw sa kanilang pamilya ang nagtrabaho bilang teacher kabilang ang First Lady. Bati daw niya ang hamon sa mabagal na promotion sa mga ito, dahilan para ipatupad ng administrasyon ang Expanded Career Progression Program. Sumula noong Agosto 2025 hanggang ngayon, halos 80,000 teacher, 79,230 teacher at school head sa buong bansa ay na-promote na sa ilan. Dahil po, pinangako ko sa inyo ito nung aking SONA at kailangan natin ipatupad ang mga napakahalagang pangako na ating binigay sa inyo. Kaya sinabi ko, hindi na tayo papayag na merong guro na magre-retire ng Teacher 1 dahil hindi naman talaga tama yun. Ibinida rin ni PBBM ang tuloy-tuloy na suporta sa mga guro gaya ng pagbabawas sa administrative work at pagdaragdag ng teaching positions para matutukan ng mga estudyante, maging ang pagbibigay ng mga allowance at incentive. Para sa school year 2025 to 2026, inilabas na ang 10,000 pisong teaching allowance bilang dagdag suporta pa sa inyong mga pangangailangan. Kamakailan lamang, sa pakikipagtulungan ng DepEd at saka ng Pag-ibig, yung Pag-ibig Fund po, binibigyan na rin ng priority access sa abot kayang pabahay ang mga guro at DepEd personnel. Sa ilalim nito, mas pabibilisin daw ang application at loan counseling para magkaroon ng sariling bahay ang mga guro. At ang pangako ni PBBM sa kanila? Asahan ninyo mga ma'am, mga sir, na ang inyong pamahalaan ay hindi titigil sa pagkilos upang matiyak na kayo ay naaalagaan, nabibigyan ng pagkakataong umunlad at kinikilala sa inyong serbisyo. Hindi ko hahayaan na maiwanan ng ating mga guro. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Meantime, here are more stories on One News. Oil companies will implement another round of rollback in the prices of fuel products starting tomorrow, Tuesday, April 28. Diesel prices will go down by nearly 13 pesos per liter and kerosene by 15 pesos and 71 centavos. Gasoline could be unchanged or have a slight increase.
This is a third straight week of reductions after months of increases driven by tensions in the Middle East. At the moment, peace talks in the Gulf remain in limbo, and any restart of strikes or conflict in the Strait of Hormuz could cause a spike in fuel prices again. Meantime, the Department of Energy and the Philippine National Oil Company have secured 21,000 metric tons of liquefied petroleum gas, or LPG, from the United States. The DOE said the shipment, set for delivery from May 20 to 31 in Batangas, will boost inventory and support households and businesses. The procurement follows the approval of a 3-month suspension of excise taxes on LPG and kerosene. Meralco clarified that the pass-through charges in electric bills are required by law and do not add to its profits. These include subsidies for 4Ps beneficiaries, senior citizens, and support for renewable energy programs. This comes after circulating claims on social media regarding supposed additional charges in electricity bills. The power distributor added that upcoming refunds are expected to help lower electricity bills. The National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, or NTF-ELCAC, says 2 American nationals were among those killed in the alleged armed clash in Toboso, Negros Occidental on April 19. It identified them as Lyle Prijoles and Kay Dana Rene Sorem. Meantime, the University of the Philippines Open University said one of the fatalities was Associate of Arts student Maureen Kil Santuyo. Santuyo is the second UP student confirmed to have died in the encounter after student leader Alisa Alano. The Commission on Human Rights has since initiated its own investigation into the incident. The Senate is on recess pero hitik pa rin sa mga nangyayari, mga nagaganap ang ating upper chamber. Nandun po ang ating mobile journalist, Merymon Reyes. Merymon, pasok! Lure Denise, magandang hapon. Nitong linggo, binunyag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na may ilang mga grupo raw ang nagpaplano ng isang people power revolution na suportado ng militar. Ito raw ay sa kabila o dahil sa kaliwat kanan na kasulukuyang issue na nasasangkot ang ilang mga opisyal ng gobyerno na tulad ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sa impormasyon na kuha ni Senator Ping, ito raw ay mga ilang retired officials na kumakalap ngayon ng suporta sa Armed Forces of the Philippines. Pero sa contacts din naman ni Senator Ping na nakuha niya mula sa PNP, wala pa naman daw itong nadedetect na signs na yung effort to destabilize the government ay umaani na o pumupukaw na ng atensyon. Kaya kumpiyansa si Senator Ping na hindi raw magtatagumpay itong destabilization effort. Mariin din na sinasabi ni Senator Ping na yung public anger o yung galit daw ng publiko sa mga issue ng korupsyon, itong flood control scandal, maaari naman daw itong i-address sa pamamagitan ng mga paraan na nakapailalim o napapasailalim sa saligang batas o konstitusyon ng bansa. But then again, walang magiging ligtas sa gagawin o isinasagawang investigasyon ng Senado kahit pa maituro ng mga ebidensya si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ninote din ni Senator Ping dito, yung mga ebidensya, yung mga alegasyon, ito ay dapat formally submitted o kaya naman ay under oath. Kaya kapag napasok sa usapan si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, yung mga allegation niya kasi months ago, pinost niya ito online, sabi ni Senator Ping, at hindi ito sinabi under oath. So, wala pang evidentiary value or weight itong alegasyon ni Zaldico. Pwera na lamang nga kung may isasalang na siya at first chance sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Lord Denise. Merymon, okay. Sabi ni Senator Lacson, tama ba? Parang nakahanap na rin siya ng paraan na maituloy pa rin yung paglalabas ng Blue Ribbon Committee report na hindi na kailangan hintayin yung iba pang mga pipirma. Tama ba? Tama, Lord. Ito yung tinatawag na Chairman's Progress Report. Kasi ngayon, since 8 hearings na raw kasi yung dumaan sa Blue Ribbon, maalam ni Senator Ping na marami na raw naghihintay talaga lalo na sa publiko ng mga finding ng Blue Ribbon Committee. Merong Chairman's Progress Report na inihahanda itong si Senator Lacson. At ang laman nito ay yung findings din na nilalaman nung partial Blue Ribbon Committee report. And for context, ito kasing committee report, kulang pa ng 3 pirma para mai-sponsor na sa sesyon. Kaya hindi pa makausad, hindi pa maipagpatuloy yung pagdinig. So itong Chairman's Progress Report, same yung findings na nilalaman, nakalakip din daw dito yung evidences,
visual aids and other documentations na kakailanganin na attachments na nakuha sa mga lumipas na pagdinig. And mababypass nito yung paghihintay pa na makumpleto yung 9 signatures para yung Partial Blue Ribbon Committee report ay maisalang na sa sesyon. So, ang sabi ni Senator Ping, kapag ka na kompleto na raw to, nabuo na at nailabas na o na-render na, maaari na raw ipagpatuloy yung pagdinig ng Blue Ribbon at pasok pa rin sa plano na imbitahan si dating House Speaker Martin Romualdez, even itong si Ako Bicol Party List, former Congressman Zaldico, kapag ka nakarating na raw dito sa Pilipinas at first chance, yan ang plano nila imbitahan. Kasama na rin yung mga ex-marine na meron ding binabatong aligasyon tungkol sa pagbibigay o pagde-deliver ng flood control kickbacks. Alright, abangan ng susunod na kabanata. Maraming salamat sa ating mobile journalist, ang Mojo sa Senado, Mary Mon Reyes. We also give you a quick look at stories from our media partners. On the Philippine Star, 12 Lopez family members with a majority 71% stake in the combined business holdings accused their cousin, Picky Lopez, of employing poison pill tactics worth 24 billion pesos to entrench his control. The family coalition claims they were excluded from major decisions like the sale of 60% of the First Gen's natural gas business and the acquisition of a 33% stake in the Prime Infra's hydropower business. The majority has filed a motion to dissolve the injunction preventing Picky Lopez's removal. On Business World, the Philippine business confidence dropped to negative 24.3% in March 2026 from 8.2% in February. This sharp decline is largely driven by soaring fuel prices due to Middle East conflict, weak consumer spending, and the declaration of a national energy emergency. This is the weakest confidence index level since 2001. Now, for more details of these stories, you can visit the social media pages of the Philippine Star and Business World. Do check out as well the social media platforms of One News PH for the very latest news. In the U.S., investigators are still determining the motive behind the White House press dinner shooting. Here's the report. U.S. President Donald Trump and First Lady Melania Trump were at their table during the White House Correspondents' Dinner in Washington, D.C. when commotion erupted. Secret Service agents quickly moved in and surrounded the first couple. They formed a human shield before evacuating them from the venue. Other officials were seen ducking under the tables as security personnel secured the area. U.S. Defense Secretary Pete Hegseth was also escorted out. The chaos began after multiple gunshots were heard. In a CCTV footage released by Trump, an armed man was seen emerging from a hallway and running past security personnel. He was chased down and later arrested. Authorities identified the suspect as Cole Thomas Allen, a part-time teacher and game developer. The Federal Bureau of Investigation, or FBI, later went to a residence believed to be linked to the suspect. The motive for the shooting remains unclear. But according to the FBI, the suspect fired at a Secret Service agent. The agent was not injured as the suspect was wearing body armor, preventing the bullet from penetrating. More than 2 hours later, Trump held a press conference. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. He was a guy who looked pretty evil when he was down. They had him down. He was fighting hard. He was in my opinion, a sick person. Who would do that but a sick person? No one was reported injured in the incident. But due to the disruption, the White House Correspondents' Dinner was rescheduled to next month. There's another scene from the White House dinner that had people talking. What looks like an elderly gentleman guest continued eating his salad in peace as others ducked during the shooting. Watch this clip from the Straits Times. Name is Michael Glantz. Si Michael Glantz is akala ko nung una, parang Secret Service agent, pero Hollywood agent pala siya. From the Creative Artists Agency. No? So, hindi siya yung agent ng law enforcement, pero Hollywood agent.
Sabi niya kasi, I'm a New Yorker at sanay na raw siya sa Cannot chaos be bothered. at yung gulo around him. Tapos, isang dahilan yon. Pangalawang dahilan, he has a bad back. Tapos, hindi raw siya makakrouch doon sa ilalim ng table. Pangatlo, hygiene freak siya. There's no way I'm touching that dirty Hilton floor with my new tux, sabi niya. Nakakatawa kasi nung, tumayo siya eh. Tumayo siya parang, kasi syempre there was a commotion happening. Pero, upo na lang ulit siya. Actually, sa comment section niya, kanina pinag-uusapan namin, no, na may mga nagsasabi na, when you know you're not the target, parang kaya kalmado lang daw siya. Oo. Pero iba kita mo, no? Laki pa ng katawan So, ng iba. parang germophobe siya, parang ganon. Parang ganon eh. Siguro iniisip niya sa edad niya, pag oras mo na, oras mo na. Parang iyan daw is what we all should aspire to. Eat the damn salad in peace. Pero nako, itong kay Trump, pangatlo niya na to. Ang dami na nga eh, oo. Pangatlo at medyo lax daw kasi yung hotel security. Security, biruin mo, andun yung most powerful people in the world. Nagpa-check-in kayo ng ano. May pagka-jolux itong Hilton, Hollywood Hilton, Washington Hilton na to, nasa punchline palagi ito ng yung mga stand-up Ano comedians. ba to? Yung parang, sorry to cut you off, but di ba meron kasi mga parang boutique Hiltons? Hindi siya ngayon na lang yan. Ito yung isa sa mga lumang hotel na siya. Okay. Luma, tapos pag pinakinggan mo yung mga stand-up comedians na nag-guest sa Hollywood White House Correspondents' Dinner, pinagtitripan lagi nila itong hotel na to. Kasi? Luma na, medyo bulok yung mga CR daw. Tapos ito, lax yung security. In fact, noong 1981 dyan, outside the hotel na baril si Ronald Reagan. Ni John Hinckley. No? Yung super baliw na fan ni Jodie Foster. Alright, mamaya more on that issue later. A Tagbilaran festival became a stage for a public grievance over the high cost of fuel. Details from our man in Cebu, Dale Israel. Dale, tuloy pa rin ang Saulog Festival kahit mataas ang presyo ng mga bilihin, Dale. Example, Lord, natarating lang natin gamit sa Tagbilaran sa Pukul. Dito na tayo sigilin pa rin. And we join ang kapatid na mga Bulanos in celebrating their festival yesterday. Tagbilaran City from Sanay as it celebrates its annual Saulog Festival featuring 50 colorful dancing comedians, street parade, and the ritual showdown. Among the most striking themes this year was the rising cost of fuel, a timely issue that resonated with the crowd and drew loud cheers from the spectators, the grand champion, and yung Poblacion 3 because of their theme na mahal ang gasolina and unique modern style. Also, the group also used colorful LED lights that really wow the crowd last night during the ritual showdown. The grand champion ay nakatanggap ng 3 million worth of projects from Tagbilaran LGU. Additional 8 million worth of projects from Congressman Babayam and 300,000 pesos worth of cash. Sa same time, si category naman ay a group from Barangay Tintin. They have the choreography and sustained parade at kulay din doon. Sa Barangay Tintin Dale. naman ay natanggap. Sorry for cutting you off, Dale. Pwedeng mag-reposition lang tayo saglit because the signal is getting... okay lang, Dale? Yes, Dale. Dale, baka pwede ilapit yung mic ng konti? The microphone. Lord? Yan. Better. Sige. Okay. Mahangin kasi hindi naman ganun kainit kahapon sa Tagbilaran City tayo. Hindi naman doon ganun kainit. Sorry? Okay. Nako, may delay yung sayang yung report ng ating One News Cebu Desk, Dale Israel. Babalikan natin mamaya si Dale while we're trying to fix the signal. All right, this is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. We'll be right back. April 27th, 1822. Ulysses S. Grant, the Civil War general who later served as president, is born in Point Pleasant, Ohio. Grant led Union forces during the war's final years, receiving the Confederate surrender at Appomattox. 1521,
Portuguese explorer Ferdinand Magellan is killed in the Philippines, but Magellan's crew continues and ultimately completes the first circumnavigation of the globe. 1805. In North Africa, an attack during the First Barbary War that inspires the lyrics of the U.S. Marine Corps hymn. A force of Marines and mercenaries capture the city of Derna on the shores of Tripoli, now part of Libya. And in 1947, in New York, ailing baseball star Babe Ruth is honored at Yankee Stadium on Babe Ruth Day. There's been so many lovely things said about me, and I'm glad that I've had the opportunity to thank everybody. Thank you. But Ruth's health continues to decline, and baseball's Sultan of Swat dies the following year. Today in history, April 27th. Sandy Kozel, The Associated Press. Sa Miyerkules, April 29, gugulong na ang MPTC Tour of Luzon 2026. Muling magpapakitang gilas ang best sprinter last year from Pangasinan na si Mervin Corpus from Team 711 Click Road Bike Philippines. Thankful po last year, ma'am, kahit madaming aberya na nangyari sa akin sa mga stage. Pero andun pa rin, ma'am, na di pa rin nawawala. Kasi gusto kong tularan yung tito ko talaga, ma'am. Siya kasi yung naging guide sa akin na mag-bike. Sasabak din para sa Team 711 Click Road Bike Philippines ang national champions na sina Janelle Carcueva at Ronnie Lankita. Nag-start yung training namin, ma'am. Tuloy-tuloy, ma'am. Kasi may mga laruan pa kaming abroad, ma'am. January, ma'am, naglaro po kami ng India. Siguro, ma'am, panay bago kong goal, yung best ko. Bukod sa kanila, aabangan din ang Direna Orion Seaman Pro Cycling Team, Standard Insurance Philippines, Go for Gold Philippines, Excellent Noodles Cycling Team, MPT Drive Hub Cycling Team, Pangasinan Cycling Team, Seoul Cycling Team, Gapyong Cycling Team, LCW UAE Cycle, National Team of Malaysia, Ponte Wijaya Racing Team, at CCN Factory Racing Team. Unang babagtasin ng mga siklista mula sa iba't ibang panig ng mundo ang Kalatagan, Batangas hanggang sa makarating sila sa Baguio. 14 stages yan mula April 29 hanggang May 13. Mga kapatid, Mobile Journal Denise Valdesancho po hatid ang mukha ng balita. Sa ikaunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. You're still watching Afternoon Delight. Thank you for staying with us. And Our delight of the week mula sa Lokban, Quezon, we have Pansit Habhab. So bakit nga daw ba Lokban, Quezon? Dahil May 15 rather, ang famous Pahiyas Festival. At kaya tayo? Hindi pa ako nakakapunta doon, actually. Sa Pahiyas? Oo. So malapit na ang Mayo, alam naman natin yan, buwan ng napakaraming piyesta dito sa Pilipinas. Sa Quezon na lang, may Pahiyas nga, may Agawan Festival sa Sariaya. At may Johan Festival sa Tayabas City. Ano kaya yung Agawan Festival? Oo nga. Ano yung Agawan? Parang lagi. Agawan Festival. Ito. It involves Agawan tradition where participants snatch produce from decorated homes, lively and energetic event that showcase community spirit and creativity. Pero di ba araw-araw inaagawan naman tayo ng Nako, oo. yung mga nasa kapangyarihan? Ayun, nako. Okay, so yung Mayuhan Festival naman. yung Mayuhan, it's part of 3 festivals in one day. Includes Sumans being, oy gusto ko to. Tapusin mo muna yung binabasa mo. Sumans being tossed into the crowd, highlighting the communal spirit and joy of the fiesta. Gusto ko yun, Sumans. Akala ko mayonnaise. Hindi ka niya kainin yan. Ay, Hap-hap nga eh. Wala yung dahon eh. yung plato. Momo dahil dyan eh. Parang hindi social do, ganon. Paano itsura nun? Di ba dapat ganon yun? Off-cam na, guys. Tumugtog kami dati sa Lokban. Oh. Piyesta eh. Patikim So nga. bawat bahay, ino-offer na kami ng habhab. Kamusta? Doon ko lang naintindihan, kaya mo pala kailangan ng vinegar Oh. to cut through the, sabihin natin yung... Oiliness? Medyo yung lard kailangan, malaking component ng lasa. Dapat talaga mainit.
Tikman nga natin. Tsaka yung the sound that the mouth makes pag sinuslurp siya. Alam mo, hindi pa rin ako nakakain ng habhab. Ano ba siya? Sa mga taga Quezon po, imbitahan niyo yung babaeng to. Masarap! Tapos yung ano po, yung mga, tawag dito, yung mga lambanog. Nako, gamit nakaw. Nakaw. Batanggay niya ire. Ay, yung Pero magbarik. gets ko na yung vinegar na sinasabi mo. Oo. Nalasahan ko Pero agad. hindi pa to oily, medyo healthy pa yan sa lagay na yan. Pero masarap at may konting sisig. Oo, masarap. May crunch, so adds to the texture. Nakaw! Nako. Sige. May This pinupuntahan kami dyan sa sa Lukban, pero nagsarado na, sama-sama ng loob namin. Nagbebenta siya ng frozen lambanog. Ha? Napakasarap talaga. Ano yun? Parang margarita, ganon? Siniserve niya sa isang maliit na pichel. Oo. Tapos talagang may mga lumulutang-luta. Talagang nasa siya rin parang bago siya maging yelo, inalabas agad, pero sarap. Slushy. Slushy lambanog. Luisas ba yung pangalan ng lugar na yun? I-search mo, baka naman meron pa sila. Sarado na yan, kasama ng loob eh. Huwag na sumama ang loob mo. Pag-usapan na lang natin ang ating May fast food na dun sa tapat eh. stories on social media. Yun na nga. Ito, a bit of good news on the Philippine Star. Most parts of Metro Manila back to good air quality. At least may improvement dahil ang dami nang nahihirapan nating mga kababayan. Teka lang, i-upload ko lang ulit. Ayan, that is based on the monitoring of the Department of Environment, DENR, yesterday. Sinabi nila sa Makati, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Pasay, Quezon City, San Juan, and Taguig, nasa good levels na daw. Kung di nagkakamali, last year, Taguig. Medyo mataas yung particular, yung sa kanya, Sana huwag tayong matulad sa China na may mga haze talaga. Oo, ay, grabe Na doon. ilang araw talaga siya nagtatagal. Pero kasi the amount of, kahit the vehicles on the road lang, you see there, yung roads nila, meron mga more than 8-9 lanes. Baka kaya nila pinauso yung kuryenteng kotse. Pwede. Sa dami. Okay. Sige, on the Philippine Star, free parking in LRT2 Santolan Station starting today. Officials are hoping this will encourage car owners to take mass transportation at some point of their daily travel. Ganyan talaga dapat. Diba? Pero may mga steps ka na hindi siya parang park and go ka lang. So, what you have to do, sabihin lang pala din natin yung oras kasi may oras lang siya. It is from 4 a.m. to 11:30 p.m. daily naman, pero first come, first serve. And then, what you have to do is you have to get a complimentary parking stub from the security personnel dun sa Santolan Station parking area. So, after your train ride, kailangan po ipavalidate nyo yung stub nyo sa any LRT2 passenger assistance officer except in Santolan Station. Kasi dun kayo bababa sa Santolan Station. So, yung stub nyo, again, you have to get that validated. Ipapresent nyo lang yon. Tapos yun yung gagamitin nyo when you go to the parking lot again. Magandang idea yan. Pero ilan kayo pwede mag-park? Actually, at unahan ka mo, di ba? Oo. Marami kasi tayong mga kababayan na from there, Antipolo pa, mga Kog, yung mga malayo pa ibibiyahiin at minsan yung mga jeep puno na pag dyan sa part na yan. At medyo madilim dyan, partner. At pag binalas-malas ka pa, nag-overflow yung Marikina River. Ayun. Kaya doon ka na lang sa mall. Ginagawa ko dati, yung style na ganyan, pag nagmamadali ka talaga dati, nung medyo maluwag-luwag pa yung mga trend, sa mga malls dito, inevitably connected naman sila sa mga train stations. Iiwan mo doon at punta ka dito sa mga Makati, ganyan, lakarin mo na lang. Medyo tipid pa ng konti at kung talagang iwas traffic talaga. Oo. At least ito, makakabawas din sa everyday na iniisip ng ating mga commuters. Lalo ng mahal-mahal ng parking. Pero natutuwa ako na umi-effort kahit papaano yung ibang mga opisyal na may ganito. Sana mas marami. Pero mas maganda na damihan din yung trend. Oo, sana mas madami. Diba? Damihan yung trend para hindi nagpapalitan ng mukha. Oo, At ipagbawal yung mga nanonood, ganon. Yung mga nanonood ng TikTok. Tsaka yung mga nanonood ng mga bumibirit. Minsan, ang lakas-lakas,
Pero okay lang kung yung bumibirit naman ay katulad ni Matty Hunyosa, who advanced Kuling to the na Britain's Francis, Got Talent Madam Finals Partner. after earning second golden buzzer. Second na yan, ha? Oo. So, okay. Kinanta niya rito ay Yung kay Aerosmith, Aerosmith, Dream On. Medyo mataas din yan. Yung sinabing Steven Tyler dyan. Alright. she was impressed once again. Ano yung ano, di ba yung una niya kinanta is Purple Rain naman? Purple Rain. Oo. Gusto ko yung short banter nila ni Simon Cowell about ano yung sa Star Wars. Oh yeah, oo. He doesn't watch that because he's too happy. Yes. Too happy for that. At happy rin tayo na nanonood sa atin sila Tito Reden at Tito Reden at si Tita Jane Katapi. Ayun. Hello, good afternoon po. Padala kaya natin sa kanila tong haba. Yung habhab? Sige, why not? Okay, sino pa? The usual suspects, yung mga lagi nanonood sa atin daily, Alex Fuentes, Elmo Cardenas. Marian Laja. Marian Laja, syempre. Not Elmo Cardenas. Alex Fuentes. Magsi Alcantara. Maxi Alcantara. Tito Mike Policarpio. Of course. Si Lovely... Hindi, iba yan. Ibang live pala to. Sino pa? Si Jinx88 ba yun? Oo, teka. Sa aking YouTube Oo, Premium. sa akin kasi may ad pa. Wish ko ay naka-bundle na YouTube Premium ang bagong gadget ni Tita D. Ayaw. Imbued with unending grace. Denise Patricia Tan, the all-time best-setter of UST WVT. Thank you. Hello, good afternoon po. Digital Wompomp. Si Gracie Palm, nanonood din. Si Artemio Marifosque, nanonood sa atin. Sabi ni DJ Molina, 1499. Good afternoon po. Baka may tugtog po ulit kayo sa La Union sa May 1. Meron nga ba? Wala eh. Miss your chance. Sayang. Din ko, 8705, June pa next Fashion Week series. Yun nga, sinasabi natin. Gracie Pam, hello there. Opo, sabi naman ni Alex Fuentes, crown, tapos tatlong, ano ba to? Pagong? Okay, bakit? Nico Cabales also watching us, as well as si Renz Matienzo. Alright, sa tatay ko na, sabi naman ni Jake Jake. Sobrang saya ko, meron ng History with George special, nung bata ba? Talaga bata ka pa? Ikaw at ngayon sa mga anak ko, pinapakita ang mga videos mo. Thank you. Pero hindi pa ako ganun katanda. Magla-last comment Ay, ka thank you nga pala sa UPLB, Community Broadcaster Society, para sa ginawad sa ating Gawad Gandingan po for Best Radio Drama Program for the third straight time. Thank you po sa inyo. Congratulations, partner. Okay, at maraming salamat po. That will have to do it for us this Monday, April 27. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Lourdes Vera po ako. Kapatid, we are One News. All sides, all the time. Have a delightful afternoon.